Hi everyone, Kian here. Our Bible verse for today is all about Deuteronomy 24. For the Lord your God is the one that He goes with you to fight for you against your enemy, to give you the victory. So, yung discussion po natin is patungkol sa presence of God. And ito po is sinasabi na Coram Deo. When you say Coram Deo, meaning is we are in the presence of God. Kaharap natin yung Panginoong Diyos. Kumbaga, yung ating Diyos ay nakamasid sa atin. Ano man yung bagay na ginagawa natin, maging laman ng puso natin, laman ng isipan natin, nakikita niya. Yung mga bagay na kung saan, kung ano man yung meditate mo, or yung iniisip mo, yung intention mo. So, we really have to practice the presence of God sa buhay natin. Kagaya po ng sinabi ni Moses, nung mga panahon na meron silang mga kalaban na merong maraming chariots, maraming kabayo. Sinabi ni Moses doon sa mga kasama niya, kahit konti lang sila, is huwag kayong matakot sapagkat hindi chariots, hindi horse, at hindi rin sa dami ng tao ang magpapanalo at magpapatagumpay sa inyo. Ang magpapatagumpay sa inyo ay ang ating Diyos. Huwag kayong matakot kasi kasama niyo ang ating Panginoon. Huwag kayong matakot. 2 beses na inulit yun ni Moses. Patunay na ito na sinasabi ni Moses na ang presence ng Panginoon is nasa kanila ng mga panahon na yon. Kasi dati, yung Egypt ang pinakamakapangyarihan na bansa na kung saan kumpleto sila ng mga tools, lalo na pagdating sa pakikipaglaban. At pag sinabing chariots, horses, ito yung mga advanced na ginagamit na tools sa pakikipaglaban kasi mabilis ito sa pag-atake. Okay? Pero, ang sinabi ni Moses, kagaya ng inilabas kayo ng ating Panginoon Diyos sa Ehipto, kaya huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Uulit-ulitin ni Moses, sapagkat ang Panginoong Diyos kasama nyo, because the presence of God ay andito sa buhay natin. Siya yung nakikipaglaban para sa atin. Kung sa panahon natin ngayon at sa buhay natin ngayon, ano man yung pinagdadaanan mo, ano mang sitwasyon na meron ka, lagi mong tatandaan, kasama mo ang Diyos. Siya yung naka-front sa problema mo, na patuloy na nakikipaglaban para sa'yo, kasama mo, para pagtagumpayin ka laban sa mga kalaban mo o ano mang pinagdadaanan mo sa buhay. So, sarap isipin na merong tayong sovereignty Lord na kung saan handang makasama natin. Pero minsan kasi sometimes yung God, instead nakakampi mo, siya pa yung kalaban mo eh. Kasi meron ka mga bagay na mga kasalanan na tinatago o pinagkakaingatan mo sa buhay mo. So, i-claim mo na tong talata na to sa buhay mo. Kung tayo ay tapat sa Diyos, tayo ay loyal sa Diyos, yung tipong wala tayong problema pagdating sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Bagamat makasalanan tayo ay loyal pagdating sa ating Diyos. Kaya, hindi man niya tayo tatalikuran kapag nakita niyang handa ka para sa Kanya at loyal ka para sa Kanya. Ganun din ang gagawin ng Diyos para sa'yo. God will fight with you. God will go with you. And God be with you. Give you a victory. Kapag nakita niyang bukal sa puso mo at handa ka na magtiwala ka sa Kanya. So, bakit ba kailangan na ipagkatiwala natin sa ating Panginoong Diyos yung tiwala na rin na andyan siya kahit anong mangyari. So, we have to be faithful kay God. Kung gusto mo na ang kinintong talata na ito, be faithful. Yung tipong
kaharap mo yung Diyos, pinapractice mo sa buhay mo yung presence of God na nararamdaman at mararamdaman ng Panginoon Diyos na tapat ka sa Kanya. Sanayin natin yung ating mga sarili natin sa bawat ginagawa natin. Dapat nasa buhay natin si Kristo, tapat tayo. At sinusunod natin yung Biblia sa buhay natin at may kabanalan tayo because God is with us and conscious tayo na kasama natin yung Panginoon Diyos sa buhay natin. Yung tipong tama yung motibo mo, tama yung galaw mo, tama yung presensya mo kasi iniisip mo yung lahat ng bagay na ginagawa mo para kay God. So, trust God for the victory. Pwede nating ipagkatiwala sa ating Panginoon Diyos yung pagpapatagumpay sa buhay natin. Kung kagaya ng nangyari kay Joshua na gusto nilang sakupin yung Jericho. Samantalang yung Jericho, napakalaki nila, napakarami nila, at marami silang kompleto sila ng kagamitan. Pero, natalo sila at nasakop sila nila Joshua. Pero, nung isa sa mga kasama nila Joshua, pamilya na nagnakaw, yun lang yung ginawa ng pamilya na yun, na nagnakaw lang sila. Kahit kailan, hindi na nanalo sila Joshua sa laban. Maliit man o malaki yung kalaban nila, hindi na sila nanalo. Kumbaga, kapag hindi mo kasama yung Diyos sa buhay mo, mahirap ang pagtatagumpay. Lalo na kapag hindi kanya sinamahan, walang pagtatagumpay, kagaya ng nangyari kila Joshua. So, sa sitwasyon natin na kahit gaano katindi yung problema mo na meron ka ngayon, kahit gaano kalaki yung pinagdadaan mo, it doesn't matter as long as God is with you. And yung kasalanan, minsan kasi may kasalanan tayong iniingatan natin sa buhay natin kaya hindi tayo makaharap sa ating Panginoon Diyos, kaya hindi rin tayo maipaglaban ng ating Panginoon sa buhay o sitwasyon na dinadanas natin. So, kailangan faithful ka sa Kanya. Ilatag mo yung sarili mo, humbleness kay God, and i-practice mo sa buhay mo yung presence ni God. So, napaka-importante na mamuhay tayo sa presensya ng ating Panginoon. Again, hope this Bible verse will help you. Thank you again and God bless.